Pero yung mga ordinaryo na ibon ang tinutukoy dito, mga sparrows sa English. Sparrows. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aararo, hindi sila nag-iipon sa mga kamalig, pero nabubusog sila. Binubusog sila ng Panginoon. At paano binubusog? Ang Panginoon ay nag-provide ng mga puno, ng mga bungang kahoy na kanilang kinakain. Yan. Pangalawa ay ang mga bulaklak. 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa magitan ng kanyang pagkabalisa? Yung isipin mo yung kakainin mo bukas, sa tingin mo madadagdagan yung buhay mo nun? Halimbawa, ang buhay mo ay 70 years, at least 70 years ka. Pag inalala mo yung pagkain mo bukas, magiging 71 years old ka ba nun? Hindi, di ba? Hindi madadagdag. So, bakit ka mababalisa? Pag ilang pagkabalisa na to? Pangalawa na yata, no? And verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Sabi ng Panginoon. Isipin ninyo kung paano tumutuba ang mga bulaklak sa parang. Sa English ay mga lilis sa Bali. Okay, so, di ba makita mo yung mga bulaklak, kahit anong uring bulaklak yan, yung mga wild na malapit na to. Yung mga wild na halaman na tumutubo sa Baguio, may mga basta tutubo na lang, depende sa season. Yung sunflower, yung gladiola. Okay, gladiola. Nakikita ko dito yung gladiola, dinadala sa cemetery, yung mga ganun. Pero sa Baguio, tumutubo lang yan na wild. Gladiola, kamyas. Alam mo yung kamyas, yung mabango. Kamyas, kamya o kamya? Kamya. Iba pala yung kamyas, kung pala yung prutas pala yun. Hindi, pag marami yung kamyas kasi plural. Lusot. Okay, ang bango nun. Ganda, pero kahit nagaano kaganda yung mga yan, yung gladiola, yung sunflower, na pag tinignan mo, lalo na yung sunflower na tumutubo ang dami, pag namulaklak na sabay-sabay yan, ang ganda, puro yelo. Yung kabundukan, puro yelo. Okay? Pero saglit lang ang buhay ng bulaklak na yan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dito. At sino ang sige, taas mo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Di ba isang review sa atin? Iisip mo. Si Solomon ang pinakamayaman na hari doon sa time nila, sa Israel. No? Okay. Lahat ng uri ng damit meron siya. Nireregalo sa kanya ng mga hari, mga dignitaries na dumadalaw doon. Pero sabi ng Panginoon Jesus, kahit si Solomon ay hindi siya nagsuot ng kasing ganda ng mga likha ng Diyos, ng mga bulaklak sa parang. Ang kaibahan lang yan, tumubo ngayon, namulaklak ngayon, baka bukas o sabi mo na isang linggo, mamaya ganta na yan, sinusunod na yan, o binawalis mo na. Okay. Yung isang bagay na bulaklak na ina-admire mo, ang ganda, dinidilig-dilig mo, ay yung pahawak sa mga bata. May ilang araw lang, lantana yan. Lantana. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ng Panginoong Jesus, yung bulaklak na yan, pinaglaanan ng Diyos ng kanyang panahon. Yung dinesign niya, yung kulay, yung texture, iba-ibang bulaklak, iba-ibang texture, iba-ibang kulay. Pinaglaanan ng Panginoon, likain niya yung bagay na yun, kahit na saglit lang yung buhay niya. Diba how much more ikaw, bilang tao? Paano naging special yung mga halaman sa tao?
Ang halaman, nung nilikha ng Diyos, sinabi ng let there be. Lumabas lang sa kanyang bibig, let there be. Ang tao, paano nilikha? Let there be man and woman. Sinabi ba niya? Hindi. Nilikha siya, nag-form siya ng putik, ng luwad. Tapos pinorm niya na parang clay ang isang tao. Binigyan niya ng mas mahabang panahon. Kaya nga masterpiece niya ang tao. Mag-aalala ka pa, binigyan ka na, mas marami ng panahon ang Diyos sa iyo kaysa sa mga ibang creation. Actually, mas mapalad pa tayo sa angel. Bakit? Ang mga angel, nung nagkasala, itinapon sila sa langit. At ginawa ang impyerno para sa kanila. Actually, yung impyerno hindi naman para sa tao eh. Ginawa ang impyerno para sa mga angel na nagrebelde sa langit. Okay. Ang tao, nung nagkasala, itinapon ba sila? Hindi. Ang Panginoon gumawa ng paraan para ikaw ay maibalik sa Kanya. Kaya mas mapalad tayo kaysa sa mga angels. Ngayon, mag-worry ka sa susuotin mo. Magagat ka naman suotin mo. Diba? So, huwag ka na mag-worry. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, kapusin sa inumin. Pag wala ng tubig sa gripo, dito, hindi nawawala tubig dito. Punta lang kayo. Hindi ba ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga bagay na... When you say hentil, nung time na yon, ang hentil ay mga hindi Israelita. Okay? Ang mga hentil ay yung ibang Diyos ang sinasamba. Ang mga Israelita, yung sumasamba kay Yahweh. So, sa ating panahon ngayon, when you say hentil, sila yung mga hindi mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, sumasamba ka sa ating Diyos. So, tingnan mo yung mga hindi mananampalataya. Di ba ganun din sila? Nababahala rin sila sa napakaraming bagay. Yung sapatos niya, ang ganda-ganda pa. Ay, luma na yung sapatos ko. Wala pa akong pambiling bago. Mas matibay pa ng sapatos niya. Kaya, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Okay? Alam na ng Ama na kailangan nyo ang lahat na ito. Ano yung mga kailangan nyo? Pagkain, inumin, at susuotin. Okay? So, anong kailangan? Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sa English ay, above all these things, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added or will be added unto you. Ano ba ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God? Yun ba yung, kasi meron tayong connotation na ganito. Yun ba yung, dapat linggo, dapat absent, linggo. Ipabalance natin to ha. Okay, baka mamaya magkaroon kayo ng alibay. Ipabalance natin, linggo. Paano yan kung, yun na nga yung sinabi ko kanina. Paano kung yung duty mo, ikaw ay nagtatrabaho sa mall, sa mga malalaking mall, peak season yun di ba Johan? Peak season, Friday, Saturday, Sunday. Ang katotohanan, kung doon ka nagtatrabaho, bawal mag-day off ng ganong mga araw. Mag-day off ka na ng Monday, Tuesday, Wednesday, wag lang Friday, Saturday, Sunday, weekends, in other words. Kasi peak season yan. Paano kung Kristyano ka at doon yung trabaho mo? Tapos opening ka pa. Kasi may closing, di ba? May opening. Ibig sabihin ba, pag nagtrabaho ka, hindi mo sinisik first yung kingdom ng Diyos? Sa tingin nyo? Lalo na yung mga mag-duty sa hospital. Pag binigyan ka ng duty, mamimili ka ba? Swerte mo na lang kung ang duty mo ay swerte na mapalad. Mapalad ka, binigay sa yung duty mo ng Friday, Saturday, Sunday ay panggabi. Diba? Pwede kang simba ng umaga, medyo inantok-antok lang. Kasi graveyard. Okay? Pero, ang point ng seek ye first is,
above all these things, ang pinag-usapan kasi wealth. Tama? Ang context nito ay wealth, starting verse 19 hanggang 34. Kayamanan ang pinag-usapan dito. In other words, ay seek ye first the kingdom of God is ang gawin mo muna ang Diyos na siyang maghahari sa iyo. Gawin mo na ang Diyos ang maging Panginoon mo at hindi si Mammon. Okay? Yan ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. Gawin mo ang Diyos ang priority mo sa buhay at magkakaroon ka ng satisfaction sa lahat ng bagay. And all these things, ibig sabihin, ang Diyos ang magpro-provide sa iyo kung anong kakainin mo sa araw na ito. Take note din sa panalangin, di ba, sa Our Father, ano ba ang sinabi ng Panginoon? Give us this day our food for tomorrow hanggang next year. Di ba? Hindi. Sabi nila ay give us this day our daily bread. Pag sa araw na ito, give us this day. This day. Hindi yung papanalain mo yung para sa next week na. Hindi. Okay, one day at a time. Okay? So, kung ang Panginoon, ang ginawa mong Panginoon mo, at hindi si Mammon, at kung hinayaan mo, inuna mo na siya ay maghari sa iyo, ibig sabihin siya yung maging priority mo, above all things, ang lahat ng bagay na idadagdag niya sa iyo. Magkakaroon ka ngayon ng satisfaction sa kung ano yung meron ka. Masasatisfied ka sa natatanggap mong kayamanan, mga material things, masasatisfied ka kung ano yung meron ka. Hindi ka lang masasatisfied. May enjoy mo. Hindi ba pag nakatanggap ka ng isang bagay tapos ayaw mo, may enjoy mo ba yan? Puro reklamo. Kasi hindi naman ito pinapabili ito. Siguro yung mga kabataan. Pero pag in-enjoy mo yung binigay sa iyo, naku, mamahalin mo yan. Hindi lang yun, baka mabibigyan ka pa ulit. Amen ba? Baka mabibigyan ka pa ulit. Sabi yung kinanta natin kanina, yung first hymn, bakit kailangan ng Diyos ang unahin natin? Bakit kailangan ng Diyos ang magiging priority natin? Sabi niya, to the only, ito ba yung verse? Let all be yung bridge pala, yung bridge. To the only giver of all good gifts. Amen. Sabi niya. To the only one who forgives our sins. Amen. To the only God, to the risen King, to the one who died and rose again. So yung unang phrase niya dyan is, to the only giver of all good gifts. Siya lamang. Ang Diyos lamang. Si Yahweh lang. Okay? Now, kung wala ang Panginoon sa iyong buhay, babalik tayo dun sa mata. If you have, although pinaliwanag ko na kanina ito na ito idiomatic expression, di ba? So, babalikan ko lang yun. I-relate ko dito. Kung ang buhay mo ay nandyan ang Panginoon, maliwanag ang buhay mo. Pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, madilim. Magkadilim. Sige tayo tumayo tayo na. Ayan, tinatawagan ko na rin yung mga communion servants.